Itong ika-67 hanggang 70 episode ay serya ng podcast na kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Ang bahaging ito ay naratibo tungkol sa isang nabubukod-tanging Norwego at ang kanyang naisagawang paglakbay sa bahagi ng mundo na hindi pa noon napuntahan ng tao. Ang pangyayaring ito ay naganap noong mga ika-18 siglo, bago pa naimbento ang sasakyang panghimpapawid. At bagaman hindi masyadong naririnig na nababanggit ang pangalan ng mamang ito, malaki ang naging katuturan ng kanyang mga nagawa para sa katauhan. Malaking tulong ang kanyang mga naipamanang aral at kaalaman sa mga sumunod na henerasyon. Ang katotohanan niyan, magpahanggang ngayon, ang sistema na kanyang ginamit sa kanyang paglalakbay bilang explorer ay nagagamit pa rin ngayon. Ang ating paksa ngayon ay si Fridtjof Nansen at ang naratibong ito ay tungkol sa kanyang makasaysayang pagtawid sa Greenland. Ito ay siya ring kauna-unahang paglakbay ng tao sa interior ng higanting hiyelo na nakasaklob sa buong isla. Maisalaysay natin ang pangyayari sa seryeng ito na nahahati sa 4 na bahagi. Kilanlin natin si Fridtjof at ating tunghayan ang mundo at tiyempong kanyang pinagkabuhayan. Unang paunawa, sa isang dako ng mundo na nasa itaas na dulo ng planetang lupa, narito ang mga malalamig na mga bayan. Isa dito ang nasyon ng Norwego o Norway na kilala rin bilang Kaharian ng Norwego. Bahagi ito ng rehiyon na tinatawag na Scandinavia na nasa norteng itaas ng lupa. Kilala ang ibabaw ng lupa na siyang kabuuan ng Artiko o Arctic Circle o sirkulo ng Artiko. Lupang kinaroroonan ng mga nagtataasang mga bundok ang Norwego at ang kanlurang bahagi nito ay natatakpan ng yelo at malaon ng mga tumigas na niebe. Sa kwento nating ito, maari ding mababanggit dito ang mga karatigbayan ng Norwego na kasama nitong bumubuo ng Artiko, at ito ang mga bayan ng Greenland, Islandia o Iceland at Dinamarca, dahil ang mga ito ay may kinalaman din sa mga ibang pangyayari dito sa salaysay na ito. Kung nasanay ang mga tao na karaniwan na sa araw-araw ay nagbubukang liwayway at nagtatakip silim bago dumating ang gabi, may ipinagkaiba doon sa bandang dulong norte o hilaga ng Norwego. Pagdating ng buwan ng Mayo at Hunyo, lumulubog ang araw ng 3 hanggang 5 oras lamang sa gabi. At sa buwan ng Hunyo, hindi itong lulubog ng lubos. Ito ang buwan na tinatawag na summer solstice o solstice ng tag-init. At ito ang tiyempong pinakamahaba ang mga araw. Ang dahilan nito ay malapit ang Norwego sa North Pole o pangibabaw na dulo ng daigdig. Ang mga taong nakatira doon ay galing sa mga lahing matagal na panahon ng nabuhay at nanirahan doon, kung kaya nasanay na ang kanilang mga katawan sa katutubong lamig ng kanilang kapaligiran. Marahil nakakatuwa kung bakit ang bansang ito ay labis-labis ang kalamig nito, subalit nakikilala sa sandaigdigan na ito ang bansang naitalang may pinakamasayang mga naninirahang tao sa lupa. Maibatay ito sa ulat ng pananaliksik na isinagawa at inilathala sa World Happiness Report o ulat ukol sa kaligayahan sa mundo. Ipinalathala ito ng bansang Dinamarca noong taong 2017, Subalit kung isiping maigi, marahil ay hindi ito nakakapagtataka dahil sa kultura at kostumbreng Norwego, nangungunang napapahalagahan ang kaugaliang respetong makatao, pagkapantay-pantay o equality, at pagkamapagbigay at mapagpasensya o tolerance. Kilala din ang bayang Norwego ay matibay at mapayapa. Kung kaya, naging karapat-dapat lamang na dito na isasaganap ang seremonya ng pagbibigay parangal na Nobel Prize o Premyong Nobel. Dahil sa marami ang mga bundok na nabalot sa hiyelo sa Norwego, marami ang mga lugar ng mga tubigan na tinatawag na fjord. Malalawak na tubigan ang mga ito. Napurmang mga ito na parang U
at patag ang kailaliman nito. Dito ang laging pinagkakatuwaan ng mga Norwego na pagsasaganapan ng kanilang mga paboritong e-sport at mga laro sa tubig na kanilang pinagkakabihasaan. Kabilang sa mga ito ang pagkayak o e-sport na nagkakarerahan sila sa pagsagwa na ang gamit ay maliit na parang bangka at tinatawag na kayak. Kasama din ang tinatawag na pag-ski o skiing o paggamit ng kasangkapan sa paa sa pagpapadula sa niebe, yelo o tubig upang maglakbay. Isa rin ang sport na surfing o paggamit ng kasangkapan upang tumalon, pumaibabaw at sumampang maglakbay sa alon. Mahihilig din sila sa pag-akyat ng mga bundok o hiking at pamamasyal sa mga bulubundukin at tagiliran ng mga fjord na tinatawag na trekking. Ang mga fjord ay natipon na tubig sa mga pagitan ng mga bundok at naihahambing ang mga ito sa dagat na patungo sa malaking karagatan. Nabuo ang mga ito gawa ng mga lumang mga bundok na yelo o glacier, na nabuo sa panahon ng glacia o glacial age. Maliban sa mga sport sa tubig, mahiligin din ang mga Norwego sa mga sport sa ibabaw ng niebe, gaya ng skiing at cross-country skiing. Naisasagawa ang mga gawaing ito habang nakatayo sa kagamitang pampadulas sa niebe. Upang hindi matumba ang tao, kinakailangan nitong gumamit ng baston at upang lumarga, mayroong nakapakapit sa paa na padulas. Ang skiing ay paglalakbay ng padulas na pababa sa gilid ng burol o bundok. May kaibahan ito sa cross-skiing dahil ito ay paglakbay na padulas sa kapatagan, paakyat, pababa at pagtawid din sa mga siwang sa niebe o mga bitak sa dinadaanan. Ito ang malimit na gamitin ng mga adventurero na paraan ng paglakbay ng malayo sa hielo o niebe. Sa katotohanan, dahil sa lubos na pagkahilig ng mga taga-Norwego sa mga sport na padulas, may kasabihan sa kanila na naipapanganak ang mga ito na likas ng may mga padulas sa kanilang mga paa. Sino nga ba si Fridtjof Nansen? Si Fridtjof ay adventurerong bihisa na mananaliksik. Marami ang mga dakilang Norwego na nabuhay at nag-iwan ng mga mahahalagang kaalaman, pamanang aral, gawain at kaisipan sa sangkatauhan. Mayroon silang kakaibang mga talento at huwarang kagandahang loob. Nagpasimula sila ng mga kaisipang naging gabay sa pagpapatibay sa paggalang sa buhay ng bawat tao sa kahit saang sulok sa ibabaw ng mundo. Mahiligin silang mag-aral at mapag-isip ng malalim tungkol sa katotohanan at pagpapahalaga nito dahil lubos na sagrado ang katuturan ng buhay sa kanila. Isa sa mga Norwegong may napakalaking naiambag sa kabutihan sa sangkatauhan si Fridtjof Nansen. Isa siyang henyo o taong may katangiang henyo at tinatawag na polymath. Mayroon siyang nabubukod-tanging kahusayan at talino sa iba't ibang aspeto ng kaisipan. Kakaiba ang kanyang husay na mag-isip ng kalutasan ng anumang klaseng isyu at problema. Isinasagawa niya ang solusyon sa pamamagitan ng pananangkapan sa mga bagay-bagay na kanyang maangkat mula sa mga komplikadong kaisipan at kaalaman. Ipinanganak si Fridtjof noong 10 ng Oktubre, 1861 sa Storfjord na malapit sa siyudad ng Kristania. Sa ngayon, ang kapital na siyudad na ito ay pinangalanan na ng Oslo. May kakayahan at mariwasang abogado ang kanyang ama. Debosyonado ito at mayroon itong masidhi at tapat na pananampalataya. Atleta noon ang kanyang ina at mahilig ito sa aktibong pamumuhay. Pinalakas niya ang loob ng kanyang mga anak sa pagkakaroon ng pisikal na kakayahan sa sport. Sa kanyang pagkabata, hindi lamang kakaiba ang mga kakayahan ni Fridtjof sa paglalarawan at artes, kundi gayon din ang kanyang husay sa siyensa. Karagdagan pa dito, siya'y naging kampyon na atleta. Habang siya'y lumalaki hanggang sa siya'y nagbinata, natutok ang kanyang interes sa pag-aaral ng siyensa at siya'y naging siyentipiko na tumuklas ng bagong kaalaman sa siyensa. Sa kanyang pagiging adventurero,
Siya ay naglikha ng mga bagong imbensyon. Siya ay naging dakilang mananaliksik sa norteng dulo ng daigdig. Mahilig siya noong mag-obserba at mag-isip. Naging dalubhasa pa ito sa pag-aaral ng karagatan o oceanography. Naging kilala siyang mahusay na manunulat at respetadong intelektual. Dahil sa paniniwala at kumpiyansa ng mga institusyon ng pag-aaral at siyensa at gayon din ng sosyedad sa kanya, naging diplomatiko pa at dakilang estadista o statesman si Fridtjof. Pagkaraan ng unang digmaang pandaigdigan na nangyari mula 1914, 1914 hanggang 1918, 1918, naging takbuhang sandalan si Nansen ng mga refugee at mga taong walang mapuntahan o mauwi ang bayan. Nagpasimuno siya ng sistema ng pagtulong para sa mga sosyedad na nawalan na ng mapuntahang tirahan. Naparangalan si Nansen ng Premyong Nobel noong 1922, 1922, dahil sa ginampanan niyang tungkulin sa pagkakapalaya at pagpapauwi sa mga bilanggo ng digmaan o prisoners of war sa kanilang mga bayan. Malaki ang kanyang naisagawang pangresolba sa pagpapadala at pagbibigay ng tulong sa mga naghirap ng mga tao sa sandaigdigan. Naisagawa niya ito habang siya ay nasa posisyon bilang komisyoner ng Liga ng mga Nasyon na nagsilbi para sa mga refugee o mga taong walang mapuntahan o League of Nations High Commissioner for Refugees. Maipaalala lamang na ang unang dakilang digmaang pandaigdigan ay nangyari noong unang bahagi ng panlabing siyam na siglo. Ito ay nagtagal mula 28 ng Hulyo 1914, 1914 hanggang ika-11 ng Nobyembre 1918. Noong nagtapos ang digmaang ito, si Nansen ang namuno sa pagpapauwi ng mga bansang Rusya, Alemanya at Austria-Hungaria sa kanilang mga binihag ng mga tao at sundalo sa kanilang bayan na pinanggalingan ng mga ito. Naging abala noon si Nansen sa serbisyong pangmakatao o humanitarian noong panahon ng labis na pagkagutom ng mga tao sa Union Soviet o Soviet Union. Ito ay noong 1921, 1921. Noong sumunod na taon, 1922, 1922, sa ilalim ng kanyang pamumuno, naggawad ang Liga ng mga Nasyon ng pasaporte na tinaguriang Nansen Passport sa mga taong walang matakbuhan na bayan. Kinailangan ng mga refugee noon ang passport upang makapasok silang maglakbay sa mga madadaanan nilang mga bansa pabalik sa kanilang pinanggalingang bayan. Si Nansen din ang naging gabay ng paghihiwalay ng mga nasyong Gresya at Turko upang sila'y magkaroon ng kanya-kanyang individual na estado pagkatapos ng kanilang paglalabanan. Dagsa ang nagawang kabutihan ni Nansen at ang mga ito ay sumakop sa iba-ibang bahagi ng kabuhayan. Kung ihambing sa hinabing tapiserya ang kanyang buhay, maaaring masabi na ang mga hibla na ipinanghabi at ipinanahi ay ginintuan. Itong kwentong ating tatalakayin ay isa lamang sa kanyang mga pinagtagumpayang pangyayari. Subalit ating mapapansin dito ang katangian at pag-uugaling naging punla at gabay ng kanyang pananagumpay. Mayroon siyang kakaibang tibay ng loob na nanatiling lubos sa tanang buhay niya. Umpisahan natin noong taong 1888 hanggang 89, 1888 hanggang 1889. Sa taong ito, namuno ng grupo ni Fridtjof upang isagawa nila ang kauna-unahang paglakbay patawid sa interior ng Greenland. 5 ang mga kasama niya. Sa panahong iyon, hindi pa noon narating ng sino man na tao ang looban ng Greenland. Wala pang masyadong alam ng ninuman tungkol sa lugar na ito. 6 na linggo silang naglakbay sa mga bundok na enterong natatalakbungan ng makapal na at puro yelo mula silangan hanggang kanluran. At habang naglalakbay sila noon, pinapag-aralan din nila ang kapaligiran at itinala nila ang mga marka ng mga lugar sa mapa. Iyong mga walang pakatatandaang lugar, itinala nila ang datos ng latitude at longitude. Ang latitude ay siyang distansya sa pagitan ng dulong norte ng lupa
at ang pinakatimog na dulo nito at ito ay nasusukat sa pamamagitan ng degree na marka para sa naitakdang antas. Ang longitude naman ay sukat ng pagsasalubong ng silangan at kanluran at nasusukat sa pamamagitan ng degree na naitakda para sa bawat linyang paikot sa lupa na bumubuo ng 360 degrees o 360 na degrees. Sa pagtatagpo ang punto ng mga linyang latitude at longitude ay minamarkahan ng tanda na tinatawag na coordinates. Ito ay dahil mas siyerto ang koordinado ng heographya o geographical coordinates bilang marka ng lokasyon. Ito hindi nangangailangan ng pagtatandaan na gaya ng bundok, burol, tubigan o ano pang katangiang heograpika. Ang mga pisikal na bahagi ng heograpiya ay kalimitang hindi permanente at may hangganang pagpapalatandaan dahil sa pagbabago-bago ng panahon sa pagdaan nito. Samantalang ang coordinates ay permanenteng marka. Walang maaasahang pagtatandaan sa ibabaw ng yelo. Sa paglakbay noon ni Fridtjof, ang ibabaw ng yelo na tinatahak nila ay animo walang katapusang kulay puti. Bawat pagulan ng niebe, ang ibabaw ay mabubuntunan ng panibago. Sa sandaling matutunaw ang ibabaw dahil sa init ng araw, magbabago na naman din ang itsura ng lugar, kung kaya walang tumatagal na porma sa ibabaw ng tumigas na niebe. Nagtayo sila ng kampo sa mga pagitan ng mga malalalim na talampas habang sila'y umakyat, bumaba at tumahak ng mga patag, burol at mga matatarik na bangin na yelo. Panahon noon ng kahititan ng lamig at noong nakarating sila sa destinasyon nila, napag-iwanan pa sila noon ng kanilang bapor na inaasahan nilang sasakyan nilang pauwi. Paalala lamang, nasa kasalukuyang panahon, dahil sa pag-abanse ng siyensa at teknolohiya, kung kaya maraming naimbentong mga makinarya at mga kagamitang pampagaan sa paglakbay ng tao. Dumami rin ang mga makakakayang dumana sa mag-ekspedisyon sa mga lugar na noong panahon na nangyari ang maisasalaysay dito ay hindi pa narating ng sinuman. Subalit sa ngayon, marami na ring pribadong mga ahensya na mang-ayos ng pag-adventurero ng mga gustong pumunta sa Arctica. Gayon din sa timog na dulo ng lupa, ang Antarctica. Mayroon na ring mangilan-ilang na mag-ayos sa mga taong nais magturismo at maglakbay doon. Noong mga unang panahon na inuumpisahan pa lamang na pag-aralan at paglakbayan ang mga lugar na ito, ang kakayanang makarating doon ay dala lamang ng pisikal na kakayahan ng tao na dumanas at lumaban sa lamig, pagod at maaring biglang pagbagsik ng panahon. Pinag-aralan ng mga nakapunta doon ang lugar at itinala lahat ang mga datos na kanilang tinipon. Ito ang naging gabay sa pagkakaimbento ng mga kagamitang kailangan ng tao upang makarating doon at maari pang makapamuhay din doon. Dito na natin uumpisahan ang kwento at pinaghandaan ang unang paglakbay sa dakilang disyertong yelo. Nagkakaedad noon si Fridtjof ng 26 noong ipinagpasya niyang magsagawa ng pakikipagsapalaran na paglakbay. Ito ang gumawa ng ekspedisyon. Bukal sa loob niya ito bagaman alam niya na sa kanyang isasagawa ay maaring maipupusta niya ang kanyang sariling buhay at gayon din ang buhay ng kanyang mga makakasama. Masidhi ang hangarin niyang magtagumpay at masinsinan siyang naghanda para sa proyekto niyang ito. Alam niya na sa kabila ng pinakamahusay na preparasyon, pareho ang pagkakataon ng pananagumpay at maaring pagkamatay. Tagkahalahati ang kanilang tiyansang mangibabaw. Nasa universidad pa noon si Nansen at nag-aaral siya ng zoolohiya o zoology. Ang zoolohiya o zoology ay sangay ng siyensa na nananaliksik at nag-aaral tungkol sa mga katangian at pagkabuhay ng isang hayop. Ito noon ang kanyang piniling pangunahing pag-aralan, bagaman maraming sangay ang kanyang pinagkakainteresan. Masigasig noon si Nansen na magtatapos ng kanyang pagkadoktor. Ito ang kanyang pag-aaral bilang dalubhasa upang makamit niya ang pinakamataas na baitang ng akademya at siya maging doktor ng filosofiya o PhD.
Ang kanyang hawak na proyekto noon para dito ay ang pag-aaral sa kanyang natuklasang parasitiko na mga maliliit na mga uod sa tubig. Tinawag ang kanyang tuklas ng Myxostomida. Katatapos lamang niya noon ng kanyang huling thesis o dokumentadong report na kanyang proyekto at isinagawa niya ito sa 4 na lengguwahe, Ingles, Aleman, Pranses at Norwego. Noong kanyang isinumite ito, isinabay din niyang inumpisahan na ginawa ng plano ang kanyang mithiing ekspedisyon. Ito ay habang hinihintay niya ang resulta ng kanyang thesis. Pinangarap niya na lakbaying tahakin ang bayan ng Greenland upang kanyang alamin at patunayan ang kanyang konsepto na maaring marating ang silangang bahagi ng Greenland mula sa kanluran sa pamamagitan ng paglalakbay sa looban at hindi sa tubigan sa tagiliran ng isla. Ang bayan ng Greenland ay nasa norteng bahagi ng dakilang karagatang Atlantiko at sa dakong timog silangan nito ay ang bayan ng Norwego. Ang Greenland ang pinakamalaking isla sa mundo. Teritoryo ito na bahagi noon ng kaharian ng Dinamarca o Denmark. Nais noon ni Nansen na maglakbay ng diretsyo sa ibabaw ng isla na ito na natakluban ng hiyelo. Sa gayon ay malalaman niya kung ang hiyelo na bumabalot noon dito ay buo at walang nabubukod na hindi nakumutan ng hiyelo sa looban mula silangan hanggang kanluran. Sa mga panahong iyon, mayroon nang nagtagumpay na naglakbay sa dagat na umikot sa silangang tagiliran ng isla at pumasok ito ng kaunti sa interior ng yelo, subalit hindi tinahaak ng buo ang distansya sa pagitang silangan at kanlurang bahagi. Ang siyentipikong gumawa nito ay isa ring mananaliksik at tubong Finlandia at Suecia o Finland at Sweden. Siya si Adolf Erik Nordenskjöld. Kung kaya, itong pakay na ito ni Fridtjof Nansen na paglakbay sa interior mula sa isang dulo papuntang kabila, ay siya pa lamang ang kauna-unahang masasabing kumpletong pagtawid ng tao sa interior ng Greenland kung siya ay mananagumpay. Ang hiyelo na interior ng Greenland ay naporma noong mga 10 o 11 milyong taon na ang nakaraan. Nanggaling ang mga ito mula sa glacier at hiyelo na sumaklob sa lupa. Itong taklob ng Greenland na yelo na siyang bumuo sa interior na yelo o ice cap, interior ice, ay sumukat ng 1,710,000 na kilometro kwadrado. Pag ihambing ang lawak nito, 6 na Pilipinas na pinagdidikit-dikit ang kanyang kalawak dahil ang Pilipinas ay 300,000 kilometro kwadrado ang sukat. Ang sakop na kalawak ng interior na yelo ng Greenland ay 79% ng buong kapuluan. Bagaman ang Greenland ang masasabing pinakamalaki na isla sa buong mundo, hindi ito kontinente, noong taong 2013, bumilang lamang ng mga 57,000 o 57,000 ang mga tao na naninirahan doon. Kahit sa kasalukuyan, lahat ng mga bayan at puok sa Greenland ay nasa bahaging takdang na walang yelo. Nakakalat ang mga ito na naitayo sa gilid ng isla. Disyertong yelo ang kabuuan ng looban at gitnang bahagi nito. Dahil sa ulat na naipalathala noon na napasok na ni Erik Nordenskjöld ang barikada ng malaking yelo sa silangang bahagi ng Greenland noong 1883 o 1883, ito ay siyang lalong nagpasidhi ng pag-asam ni Nansen na isagawa niya ang minimithi niyang ekspedisyon na pagtawid sa Greenland. Maaring maintindihan na iyong masidhing hangarin noon ni Nansen ay bilang panghamon niya iyon sa kanyang sariling kakayahan. Bago pa lamang ng pagkakapasok ni Nordenskjöld noon sa nasabing lugar na yelo na nakapaligid sa silangang bahagi ng Greenland, 3 siglo na noon na sinusubok-subukan ng mga naunang nabuhay na mga mananaliksik na pasukin ito. Subalit, hindi nila nakayanang naisagawa ito. Kung kaya, marami pa ring bagay ang hindi alam tungkol sa bahaging iyon ng lupa. At kung ano man noon ang lihim o sikreto ng bahaging iyan ng lupa na siyang maaring naging dahilan kung bakit hindi nagtagumpay
ang mga naunang mananaliksik, ninais ni Nansen na tuklasin iyon. Gusto niyang tuklasin kung ano ang estado at ano ang nilalaman ng interior. Sasamantalahin na rin niya iyon na pagkakataon na mag-obserba at mangolekta ng mga datos na pang-heograpiya at upang malaman kung ano ang kaibahan o pagkakaugnay ang estado ng norteng dulo ng lupa sa kondisyon noon ng norteng bahagi ng Europa noong panahon ng glacier o glacial period. Bagaman matibay na atleta si Nansen at mahilig itong manghamon sa sarili niyang sumuot sa pagsubok sa pisikal na tibay at lakas ng katawan niya, ang nangungunang interes niya noong sinimulan niya ang ekspedisyon ay ang pag-aaral at siyensa. Nais din niya noong patunayan ang isa pa niyang teorya noon tungkol sa dahan-dahang pagdadausdos ng hiyelo ng Arktiko. Mayroon din siyang paniniwala noon na makakayanan ng tao ang makarating sa pinaka-norteng dulo sa ibabaw ng lupa o North Pole sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pag-agos ng yelo sa karagatan. Karaniwan na galing ang agos na ito sa Siberia at dadaan sa karagatan ng Arktiko at papuntang Greenland. Ang Siberia ay malawak na rehiyon ng Rusya at kakabit nito ang norteng bahagi ng Asya. Alam noon ni Nansen na noong 1881 o 1881, 7 taon bago itong pakay niyang pag-ekspedisyon, mayroon noong isang ekspedisyon ng bapor na nagngangalang Janet. Nasiraan ito at lumubog sa bandang norte ng delta ng Lena sa Siberia na bahagi ng Rusya. Marami ang mga nadala ng agos na mga pira-pirasong bahagi nito na lumitaw sa bandang timog kanluran ng Greenland. Isa itong nagpalakas sa kanyang teorya na may karaniwang pag-agos ng yelo o tinatawag na ice drift sa karagatan ng Arktiko. Nagpanukala siya noon na sa pamamaraang paggamit ng kalkulasyon, batay sa kabilis ng pag-agos ng yelo sa dagat o ice drift at sa direksyon na patutunguhan ng agos, ay maari nilang masimulan ang ekspedisyon na makarating sa North Pole. Tinantiyan niya na posible ito dahil ang tunay na punto ng North Pole ay nakasaad sa gitna ng dagat at hindi sa lupa. Sa bagay na ito na kanyang pasimumunuan, kinakailangang matibay ang bapor at nadisenyo ito sa disenyong hindi ito mababasag o masisira kung maipit man sa matitigas na yelo sa dagat. Kapag sumasama noon ang panahon sa lugar na iyon, malimit na gumagalaw at umaagos ang mga bundok na yelo sa karagatan. Kaya masamang nakakasalubong ang mga ito dahil binabalandrahan nila ang dadaanan ng mga bapor. Malalaki ang mga bahagi ng yelong bundok na nasa ilalim ng tubig at ito ang mga iipit sa bapor. At kung hindi man maipit ang katawan ng bapor, kapag makulong ito sa pagitan ng mga naglalakihang yelo, ang mangyari ay bibilang ng mga buwan at taon bago ito mapakawalan. Kung kaya, sa isip ni Nansen, kinailangan na isagawa ang bapor na nakahandang magiging tirahan ng mga marino ito ng matagal na panahon o habang sila ay nakulong sa yelo sa karagatan. Subalit ibang istorya na naman ito dahil itong ekspedisyon ni Nansen na ito ay pagkatapos ng proyektong pagtawid sa Greenland. Ngayon, noong 1884, 1884, habang ginagawa noon ni Nansen ang kanyang thesis na kanyang isusumite sa universidad para sa kanyang pagkamit ng pagkadoktor, inayos niya na noon ang kanyang pakay ukol sa Greenland. Naghanap siya ng lugar na pagsisimulan nila sa silangang bahagi ng isla. Mula dito, tatahak sila ng padiretso sa kabilang ibayo ng isla hanggang sa makarating sila sa mga puok sa dulong gilid sa kanlurang ibayo. Sa mga tiyempong iyon, wala pa noong mga tao sa bandang silangan ng Greenland. Wala pa noong lumalansad o napapagawi na bapor doon. Ito ang dahilan kung bakit tinagurian noong radikal ang kanyang plano dahil sa halip na sa kanlurang bahagi sila magmumula kung saan ay may mga puok ng mga taong naninirahan doon, ang pinili niyang pagsisimulan ay ang silangan na walang katao-tao.
Ang implikasyon ng mula silangan pakanlorang rota ng kanilang paglalakbay ay hindi sila maaring magbagong isip o susuko na magpatuloy at manumbalik dahil wala silang mahihingan ng tulong. Kahit pa man hihingin ng mga pangyayari o panahon na kailangan nilang bumalik dahil ito lamang ang tsansa para sa kanilang kaligtasan, wala ring katuturan ito dahil wala rin silang may hihingan ng tulong dahil wala rin silang pakakakonektahan sa labas. Kaya wala ring makakaalam na sino kung pupuntahan sila ng bapor na mangunguha sa kanila. Iisa lamang ang kanilang direksyon at ito ay ang pasulong. Iisa lamang ang maari nilang gawin at ito ay ang magpatuloy. Walang katapusang pag-abanse ang kanilang pagtahak dahil kahit sila salubungin ng pagsubok na ipagsasapalaran nila ang kanilang buhay, ang pagpapatuloy na pag-abanse lamang ang kanilang tsansang magligtas at magprotekta ng kanilang buhay. Pinili ni Nansen na ang pagsisimulan nila ng kanilang pagtawid sa isla ay ang lugar na pumaligid sa Sermilik Fjord, sa kanlurang punto ng lugar ng Angmeksalik. Ang puntong pinili niya ay siyang pinakadulong hilaga na tirahan ng mga tribong Inuit sa silangang gilid ng Greenland. Ang punteriya niyang pagtatapusan ay ang lugar na pinangalanang Christianab at kilala rin sa taguring Kasiginaangit sa Disco Bay. Susukat ng 600 kilometro ang distansya nito mula sa kanilang pag-uumpisahang lugar sa silangan. Pinuna ng unibersidad at ng gobyerno ang kanyang inilahad na plano. Ang pagkakaalam ng mga tao noon ay walang posibilidad ang paglakbay sa pagpapadula sa yelo doon sa mga yelong lugar na walang kasamang aso. Noong ipinaalam ni Nansen ang kanyang plano, nagdesisyon na noon si Nansen na hindi siya magdadala ng aso. Isa pa, nakapuna-puna noon ay ang kawalan ng planong kampo na kota na nakaplano sa mga madadaanan na maari nilang matakbuhang pagsilungan o pag-antabayanan kung sumama ang panahon o magiging masyadong mapeligro ang kanilang sitwasyon. Kahit pa may mga puna noon sa kanyang plano, isinumite ni Nansen sa unibersidad ang kanyang aplikasyon na panghingi ng suportang pinansyal. Isinulat niya doon, "Pakay ko nitong tag-init ang maglakbay na magpadula sa ibabaw ng yelo sa loobang interior ng Greenland mula sa gilid nito sa silangan patungong ibayong gilid sa kanluran." Nagpadala din siya ng aplikasyon na paghingi ng suportang pinansyal para sa kanyang ekspedisyon sa gobyerno. Subalit hindi sumang-ayon ang kanyang mga nilapitan ng tulong dahil ang pinagkaisahang pinanukala ng publiko ay kabaliwan ang kanyang gustong isagawa. Hindi rin siya pinagbigyan ng unibersidad. Maigi na lamang at mayroon nung dumating na suporta na galing sa isang negosyante na si August Gamel. Ito'y nakatulong na tumustos sa mga kakailanganin niya sa ekspedisyon. Nakabuti na si Nansen ay nagsimulang naghanda sa sarili niyang puhunan dahil noong siya ay nagpadala ng aplikasyon ng tulong sa gobyerno at unibersidad, napagtanto niya na maaring hindi siya pagbibigyan. Iyong nagpadala sa kanya ng tulong na si August Gamel ay isang konsehal din ng gobyerno sa Copenhagen na siyudad ng Dinamarca. Hindi nang hingi ng kapalit si Gamel sa kanyang tulong na ibinigay kay Nansen dahil iba rin ang interes nito. Sa mga panahong iyon, marami pa ring mga lugar sa mapa ng lupa na walang pangalan at isang wagas na pagbibigay parangal ni Nansen sa sponsor ng kanyang proyekto ay ang ipangalan niya dito ang bagong lugar na kanyang matutuklasan. Isang bundok na bagong tuklas niya sa lugar na bahagi ng Sermersooq, Greenland, ang ipinangalan niya kay Gamel. Kaya sa ngayon, mayroong bundok na may taas na 1,896 o 1,896 na metro sa looban ng Greenland ang tinatawag na Gamel Nunatak. Batid ni Nansen na kailangan niya ang malakas, matibay ang pangangatawan at mapagkakatiwalaang grupo na kanyang makakasama. Nagpalathala ito ng anunsyo tungkol sa pangangailangan niya ng mga kasama. 3 sa kanyang mga napili ang Norwego. Pare-pareho ang mga ito na mayroon ng karanasang mabuhay sa labas ng kabihasnan.
Naranasan na rin nila ang nagdusa at nagtiis ng sukdulang lamig ng panahon. Isa sa mga ito si Otto Sverdrup na nagkakaedad ng 33. Isa itong marinero at matibay na atleta sa pagpadulas. Si Oluf Dietrichson ang pangalawa niya at ito ay nagkakaedad noon ng 32. Pangatlo si Christian Centrana na rekomendado ni Sverdrup. 24 na taong gulang naman ito. Galing siya sa mag-anak na magsasaka, subalit napatunayan na rin ang lakas niyang atleta sa pagpadulas o skiing. Kumuha din si Nansen ng 2 panggaling sa mga lumang tribo ng mga tao sa Suecia at Finlandia na tinatawag na Sami. Malimit na napapangalan ng Lapland o lupain ng mga Lapon ang mga bansang ito. Ang 2 Sami na nakasama nila ay sina Samuel Johannessen Balto na nagkaedad ng 27 at si Ole Nielsen Ravna na 46 na taong gulang. Si Ravna ay nag-aalaga noon ng 200 hanggang 300 na usa at ito ang kanyang dinaguriang kayamanan at ari-arian. Si Otto noon ang nanunungkulang diputado kay Nansen sa pamumuno. Kung paano nakuha ni Nansen ang 2 Sami na sina Balto at Ravna, ito ay dahil sinabihan siya noon ni Nordenskjöld na ang mga lalaking Sami o mga Lapon ay mapagpanatagan ng loob na hindi sila mawawala sa patag na yelo. Nung nalaman niya ito, kaagad noong nagtelegrapo si Nansen sa isa niyang kakilala sa Finlandia at nanghiling siya na nagpahanap ng 2 lalaking Sami. Sinabi niya ang mga katangiang hinahanap niya. Kailangan niya ang bata-bata upang mas malakas at mas matatag na magtiis sa mga elemento ng klima at kalawakan. Kinailangang matibay ito dahil hindi mapipigilan ang pagsama ng panahon. Ipinagdiinan din niya na kailangang wala itong asawa upang wala siyang pag-aalborotohan o iisiping pangungulilahan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay galing ito sa tribo na manlalakbay at palagay sa mga bundok upang sa gayon ay marami na silang karanasan sa mga ligaw at mga sulok na lugar. 3 linggo bago iyong kanyang itinakdang pag-uumpisa nilang maglakbay, nagulat si Nansen noong kanyang makilala ang 2 Sami na ay pinadala sa kanya. Si Balto ay galing sa pamilyang ni hindi nakaranas na naglakbay. Sa totoo lamang, ni hindi nila naranasang lumayo sa kanilang puok na tinitirhan. At si Ravna naman ay hindi lamang may asawa at 5 anak, kundi may katandaan na. Gayunpaman, itinago ni Nansen ang kanyang damdaming nabigo dahil huli na napabalikin pa niya ang 2 ito. Dito natin puputulin ang unang bahagi ng ating kwento tungkol sa kauna-unahang pagtawid sa pinakamalaking isla na nabalutan ng yelo, ang Greenland. Paglalakbay na isinagawa ni Fridtjof Nansen at ang kanyang piling mga kasama. Antabayanan ang pangalawang bahagi ng paglalakbay na ito.